Dahil sa sobrang takot nga ni Zoe na baka na nga magbibisto na nga ang kanyang tinatago-tagong lihim at tuluyan na nga masisira ang kanyang buhay. Napasugod nga siya sa S-Ridge ng di oras. Pinuntahan niya agad itong si Lyndon. Dito nga ay sinubukan niyang magmakaawa, subalit hindi ito umepekto kay Doc Javier at talagang desidido ito. Nasabihin na talaga sa oras na hindi gagalaw si Doc Carlos. Sinabi nga ni Doc Javier na hindi naman talaga daw siya ang nakakaawa kung tutuusin. Ito nga si Annalyn dahil nga ipinagkait niya ang buhay na dapat ay sa kanya ngayon. Sabi pa ni Doc Javier na hindi rin naman daw magtatagal at kalaunan madidiscovery din nila ang katotohanan. Kaya naman habang mas maaga pa, maigi na nga naihanda na niya ang kanyang sarili at tanggapin na lang ang totoo at harapin ang problema niya. Subalit talagang desperada itong si Zoe. Nakuha pa niyang takutin itong si Doc Javier. Sinubukan niyang kunin ang cutter at maglaslasan sa kanyang harapan. Mabuti na lamang at dumating nga itong si Annalyn kaya naman hindi natuloy ang kanyang plano. Nabutan nga niya na hawak-hawak nga ni Doc Javier yung cutter. Buong akala naman niya ay sinasaktan ang kanyang kapatid na si Zoe. Subalit mali ang kanyang iniisip. Nahuli siya ng dating. Pilit mang tinatanong ni Annalyn kung anong nangyayari sa kanila, subalit ayaw magsalita ni Zoe. Tinatanong niya kung ano ang problema. Ngunit ang sagot nga ni Zoe na kung may problema man daw siya, ay walang iba ang kanyang problema, ay ito nga daw si Annalyn at ang kanyang nanay. Kaya naman nagtataka ngayon si Annalyn kung bakit sila ang naging problema. Naiinis na nga si Doc Javier sa kanyang kakulitan dahil paulit-ulit nga niyang tinatanong kung ano ang ginagawa niya kay Zoe. Sinabi ni Doc Javier na wala siyang ginagawa dito at si Zoe daw ang may problema. At kung ayaw daw niyang maniwala ay bakit hindi daw niya sundan si Zoe at tanungin kung anong problema niya at kung anong ginawa niya kung may ginawa man niya siya. Kagulo-gulo na nga sila sa sekretong yun dahil marami nga ang posibleng masasagasaan dito at masasaktan. Maging ito nga si Annalyn ay litong-lito na kung ano ba talaga ang nangyayari. Dahil nga wala nagawa itong si Zoe, ay umalis na nga siya ng S-Ridge. Subalit sa daanan pa lang ay humagulgol na to at umiiyak ng bonggang-bongga. Dahil pakiramdam niya ay masisira na nga talaga ng tuluyan ang kanyang buhay dahil kay Doc Javier. Samantala napansin ito ni Doc Carlos, agad naman niya itong sinundan. Dito na may nagmamakaawa siya. At for the very first time ay tinawag siyang daddy. Na nagmamakaawa nga siya na huwag sasabihin ang kanyang sikreto dahil ayaw niyang masira ang buhay na meron siya ngayon. Umiiyak nga siya at nagmamakaawa dito at sinabing di ba't anak naman daw siya at karapatan naman daw niya na protektahan ng isang amang nakagaya niya. Lumakap pa ito sa kanya. Kaya naman nadala at naawa naman itong si Doc Carlos dahil nga anak niya at hindi na kaya na makita ito na nasasaktan. Kaya nga naman hindi na nga niya magagawa na sabihin pa kay Lynette ang totoo. Samantala bigla na ngang tumawag itong si Moira dito kay Zoe at nagtatanong na nga siya kung nagawa ba daw niyang kumbinsihin at pigilin ang nais ni Doc Javier sa pagsabi ng kanilang sekreto. Dito na may sinabi nga ni Zoe na hindi pa nga daw sa ngayon, ngunit hindi daw siya titigil hanggat hindi niya tuluyang makumbinsi nga itong si Doc Javier. Subalit nga itong si Moira ay talagang kating-katina na patahimikin nga itong si Doc Javier dahil baka nga mahuli na ang lahat. Ito na nga itinawagan ni Moira ang kanyang kausap na pulis. Dito na nga'y babayaran niya ulit ito para ipaligpit nga itong si Doc Javier para tuluyang makasurvive nga ang kanyang anak na si Zoe at tuluyang hindi masira ang buhay nito. Ang awarding nga ng mayor kung saan kasama ang iilan sa mga doktor na i-awardan at kasama doon si Doc Lyndon, doon nga nila isasagawa ang naturang krimen.
Para hindi daw mahalata at sasabihin lang na political issue lang ang nangyari at nadamay lang itong si Doc Javier para tuluyan ngang mawala na nga ang kanilang problema. Balit sa di inaasahang pangyayari, ay muli ngang tumawag itong pulis dito kay Moira. Subalit ang nakasagot nga ay itong si Zoe. Dito nga niya matutuklasan ang plano ng kanyang ina na inilihim sa kanya. Galit na galit ngayon itong si Zoe at sinabing napakasama daw talaga ng kanyang nanay at napaka-utak kriminal. Hindi niya matatanggap ang mga ginagawa nito. Kaya naman nagtatalo nga itong mag-ina. Ang nais lang daw ni Moira ay protektahan nga ang kanyang lihim. Subalit hindi naman na naisin ni Zoe na ma-okay nga ang kanyang buhay. Subalit meron namang mamamatay ng dahil sa kanya. So yun guys, abangan natin kung ano kayang plano ni Zoe. Pipigilan niya kaya ang gusto ng mama niya na patayin itong si Don Carlos o hahayaan niya na mamatay ito para masolve na nga ng tuluyan ang kanyang problema.